Mapagpalang araw po ng Lunes sa ating lahat. Ang atin pong topic ngayon is about goodness, ang kabutihan ng Diyos. Ito po ay isa din po sa fruit of the Holy Spirit na nandun po sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ayan. Sa aklat po ng Awit chapter 34, nakasaad po dyan yung pagpuri sa kabutihan ng Diyos. Isinulat po ni David ang salmong ito noong ang pagiging hari ay isa pa lamang pangako. Ang totoo po, napalilibutan siya ng maraming kaaway at mahirap na mga sitwasyon. May isang pagkakataon na nagkunwari siyang nasisiraan ng ulo sa harapan ni Abimelech at siya ay tinaboy nito. Pinagpala ng Diyos si David sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya mula sa panganib at mas lalo pa sa pagbibigay sa kanya ng proteksyon nang siya ay makatakas. Subalit, ang kabutihan ng Diyos ay hindi dito natapos. Ang pinakamagandang pagpapala na natanggap ni David ay ang Diyos po mismo. Napalapit siya sa Diyos at inihayag niya ang kabutihan ng Diyos sa personal at mabisang paraan. Ang Diyos na nagpakita kay David ng labis na kabutihan, ang siya ring Diyos na nagmamahal at nagpapakita ng kabutihan sa atin araw-araw. So, paano po tayo dapat tumugon sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay? May 3 po akong puntos na inihanda po dito. Una po, purihin ang Panginoon. At ito po ay nasa aklat ng Awit, chapter 34, verse 1 to 3. Si Yahweh ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Sa tuwing nahaharap sa mga suliranin, pinapalaki po ni David ang Diyos at hindi ang mga pagsubok. Sa parehong paraan po, dapat nating purihin ang Diyos, hindi lamang tuwing wala tayong suliranin, kundi maging sa mga mahirap na pagkakataon. Dahil ang katotohanan ay mabuti. Mabuti ang Diyos, anuman ang ating sitwasyon, at nararapat na lagi po nating purihin ang Panginoon. At ang pangalawa po, hingin po natin ang gabay ng Panginoon. At ito po ay nasa aklat ng Awit, chapter 34, verse 4 and 10. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. So, hindi po pinalagpas ni David ang mga pagkakataon upang makita ang Diyos. Hinarap po niya ang lahat ng mga mabibigat na pagsubok sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos at pagpayag na siya ang mamuno. Gaya ng paglapit ni David sa Diyos, nabuo ang paniniwala at kasiguraduhan na siya ay sasagot. Tayo rin po ay hindi dapat mapagod na lumapit sa Diyos araw-araw. Dahil hindi siya malayo o kaya ay bingi. Alam natin na naririnig ng Diyos ang bawat hinaing ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, lagi po nating hingin ang gabay ng Panginoon. At ang pangatlo po, magtiwala po tayo sa Panginoon. Yan po ay nasa aklat ng Awit, chapter 34, verse 17 and 18. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Nang kinailangan po ni David ang Diyos, nandun po ang Diyos. Hindi siya nagkulang sa pagligtas kay David sa kapahamakan. Pinagiginhawa ng Diyos ang ating pakiramdam at inililigtas tayo sa lahat ng hinaharap nating kaguluhan. Dahil po, mabuti ang Diyos. Nais po niya ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Maaari po tayong magtiwala sa Diyos dahil tutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Sa mga oras ng kahirapan,
mayroon tayong kasiguraduhan na makakaasa tayo sa Kanya, anuman ang mangyari. Kaya mga kapatid, talagang alam ko na nai-experience natin ang kabutihan ng Diyos. At yung paalala ng Panginoon, yung paalala ng salita ng Diyos, purihin natin ang Panginoon, hingin natin ang gabay ng Panginoon, at magtiwala po tayo sa Diyos. And maging panalangin po natin na pasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya po sa ating buhay. Balikan po natin ang mga naging pagpapala niya sa atin at sa ating pamilya. Ipanalangin po natin lalo na lumalim ang ating relasyon sa Diyos habang hinahangad nating makilala siya at nang maipakita ng buhay natin ang kabutihan ng Panginoon. Ipanalangin po natin na mabigyan po tayo ng pagkakataon na maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao at ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Ganan po kabuti ang Panginoon. Kaya mga kapatid, baunin natin sa hamon ng buhay na ito ang kabutihan na mula sa Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po ang bawat isa ng salita ng Panginoon.